Isipin mo, matapos ang taong ito ay nagdusa ng maraming pagkabigla. Hindi sinasadya, mayroon siyang mga mata na nakakakita sa halaga ng lahat ng bagay. Worth 500 ha. Maliit na florera para sa ilalim ng 10,000. Hey. Ang florera mo ay nagkakahalaga ng 10,000. Bob ong bata, ito ay isang Han Dynasty treasure na nagkakahalaga ng 1,000,000 dong. Hoy hey ha. Eksakto, nakikita ko ang tunay na halaga ng item. Maaari ko ring kunin ito. Salamat sa Diyos, malapit na akong yumaman. Sa tindahan ng mga anti-gang bagay, ang anak na babae ng grupong Shu ay niloko ng amo. Bumili ng mga peking produkto sa mataas na presyo. Buti na lang at nalaman niya. Nagpa siya siyang tulungan si Zuka. Hoy, anong ginagawa mo dito? Inatanggap ko isang kilalang panauhin. Gusto kong bumili ng mga antigo. Isa ka lang mahirap na tao. Umalis ka dito, Miss Zuka. Ang item ay nagkakahalaga ng 5,000,000. Sincere siya sa'yo. Sobra na ang 500 para sa item na iyon. Mga lalaki, huwag magsalita ng kalokohan. Please shut your mouth. Kagandahan, huwag mong hayaang lokohin nila. Ang mapahamak na bagay na ito ay nagkakahalaga ng 200 sa pinakamaraming. Ito ay walang katotohanan. Ako nasa anti-gang negosyo sa loob maraming taon. How dare you say nagbebenta ako ng fake goods? Nakakahiya kang magsalita. May tao dito. Hatiin mo ang mga paa niya para sa akin. Alisin mo siya. Sandali. Binabalaan kita na huwag kang gagawa ng anuman. Inayos ko ang aking mga kalamnan. Putulin ang kanyang dila, kaya hindi ka na makapagsalita. Isang mahirap na tao, mahilig lang siyang magsalita ng malakas. Hindi bale, isa kang mabuting tao, huwag kang magpaloko sa kanila. Ayan ang pangalan na ito. Hindi mabuting tao, naghahanap ka ba ng kamatayan? Pabayaan mo na lang siya. Hayaan natin, linisin mo siya para sa akin. Turuan mo siya ng leksyon. Hindi ka naniniwala, gusto mo bang tumaya? Basura, hindi sulit ang panganib. Parang ang gentle ko ngayon. Kahit isang mahirap na lalaki, nakasakay siya sa ulo ko. Huwag mong bilhin ito, ang iyong item ay peke. Magtiwala ka sa akin. Gusto mo bang tumaya? Okay, sasamahan kita. Kung matalo ka, kumilos ka na parang aso. Gumapang palabas dito. Walang problema, pero paano kung matalo ka? Nagbibiro ka. Siguradong hindi ako matatalo. To be fair, kung matatalo ka, gumapang ka palabas dito na parang aso. Maging mahirap. Tingnan kung ano ang maaari mong bilhin. Mayroong ilang mga sample ng basura dito. Malas talaga ang batang ito ngayon. Evil boss. Walang kahit isang magandang bagay dito. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Magkano ito? Kawawa naman. Hindi mabibili ang kayamanan. Kumuha ng isang pangit na palayok na luwed. Bakit mo kinukumpara ang sarili mo sa kanya? Nakikita mo ba ang isang palayok doon na isang kayamanan? Nagbebenta ka ba? Iyon ang huling pagkakataon na nangolekta ako ng mga palayok na luwed. Mga palayok na luwad ay nakuha mula sa nayon. Wow! Ito ay isang perpektong kombinasyon. Dahil gusto mo, tapos ibebenta ko sa'yo ng 5,000 hahaha. Hey. Ito ay akin. Oh, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Nagbayad ako ng 500 para dito. Kumita ako ng 4,500 sa iyo. Hahaha. Oo, hindi lang 500 ang halaga nito. Sa tingin mo ba ito ay mahalaga? Ngunit paano ang katotohanan? Junk lang yan. Oh, ganoon ba? Si Wenping iyon. Ang lakas ng loob mong biruin ako, diba? Pakipatay siya. Dumating si Mr. Laiwan. Bakit ka nandito? Niyaya ko si Tito Laiwan na pumunta. Ang Luoping ay isang pamana ng pamilya Shu. Isa siyang antique dealer. Niyaya ko siya dito. Zuka, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi, pero gusto kong malaman. Sa huli, sino ang makakahanap ng kayamanan? Papakasalan ko sila.
Tio Laiwan, halika at tingnan ito. Alin ang tama at alin ang mali? Tingnan ko. Ito ay peke. Imposible. Napakabago ng anti-gang ito. Ang mga tatak ay bago lahat. Ang texture na ito ay ganap na natural. Malinaw ang mga linya at maayos ang pagkakaukit. May kantab at matte. Ito ay isang tunay na Celadon Dragon Vase. Isa siyang antiques expert. Imposible. Malinlang ka ba sa kanila? Bakit? Alam mo ba kung paano basahin ito? Tumahimik ka. Never akong nagkamali. Makinig ka dito. Ang dragon na ito ay kasalukuyang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong VND sa merkado. Ang iyong mga gamit ay peke. Naayos na ba ang taya na ito, bata? Bahala ka. Hintayin mo ako. Hoy, hindi mo tinupad ang iyong pangako. Itong Ginoo, maaari mo bang ibenta sa akin ang Florera? Gusto ko lang kumita ng pera. 10 milyon ang naibenta sa iyo. May eksaktong 10 milyon dito. Bakit ka nakatingin sa akin? May kung ano sa mukha ko. Itong Ginoo. Pakasalan mo ako. Ano? Ayoko. Isang beses lang kami nagkita. Walang pakiramdam. Mangyaring bigyan ako ng oras. Kahit napakaganda mo, ngunit ako ay isang matuwid na tao. Isinumpa ko, ay naghanap kay Wenping para sa akin. Papakasalan ko siya. Pag-isipan mo, mangyaring makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Paulem. Yung anak sa labas. Noong una, nagsinungaling siya sa akin na ito ay 20,000. 20 lang ang halaga nito. Paano ako kikita? Lottery. Ang halagang mapanalunan ko ay 10 milyon. Imposible. Depende ito sa swerte. Gusto kong kumita ng pera. Sa isang lakad lang, bumaba ang stock market, ang pinakamalaking palitan ng politika. Itinatag ang pamahalaang Cathy. Wala nang maganda. Ano ang alam mo? Ilang araw nang tumataas ang shares. Mangyaring huwag pansinin siya. Basura. Bakit siya? Tinanggal ka sa shoe group at mayabang ka pa. Huwag mong isipin na pakasalan mo na lang si Zuka. Magiging mayabang ka. Maraming mahahalagang karakter dito. Kahit sino crush mo. Alam mo ba? Isa lang siyang mabahong kartero. Naglakas loob siyang magpakita dito. Aalagaan kita mamaya. Ang aking impormasyon ay ganap na tama. Ngayon, ang Tongsheng shares ay tataas ng 20%. Sigurado ka ba, Geely, ang bagong stock god sa susunod na henerasyon? Si Mr. Lee iyon. Diyos ng mga stock, pinag-uusapan si Mr. Lee. Lagi akong naniniwala, gamaan ang pakiramdam ko na nandito si Mr. Lee. Bilhin ang unang 50 milyon. Bilisin mo, mangyaring bilhin ito. Abiso, mabilis, mabilis, mabilis. Sandali lang, how dare you talk nonsense? How dare you doubt sa shares ni Mr. Lee? Ano ang pinagsasabi mo? Isang mahirap na katulad mo. Walang pera para mamuhunan sa mga stock. Huwag mo akong sisihin. Maaaring bumaba ng 80% ang stock na ito. Ako ay may karanasan, kailanman ay hindi palpak. Ngayong araw ay pinahiya mo ako, kasi may mga tao dito na walang tiwala sa akin. Paulem, hey Mr. Lee. Masamang tao, galit si Mr. Lee ngayon, kailangan mong bayaran ang presyo. Ang pagnanakaw ng ari-arian ay parang pagpatay sa aking mga magulang. Mga lalaki, ginagawa kitang mayabang. Nataman mo ba ang bakal na plato? Maniwala ka man o hindi, sigurado ka bang babagsak ang stock na ito? Tama. Kaakit-akit. Kaya bakit hindi ka pumili ng isa at tingnan kung alin ang aakyat?
kaakit-akit. Kaya bakit hindi ka pumili ng isa at tingnan kung alin ang aakyat? Mga pharmaceutical ng Fangla, bumili ako ng 10 milyon. Tanga. Mga lalaki, ang galing mo mag-express ng sarili mo. Hahaha. Basura, muntik na itong mabangkarote, tingnan kung gaano ito kaberde. Hindi pa nakikita ng taong basura ang mundo. Gusto mo berde, hindi nakakagulat na pinili mong bumili ng Fangla. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Isa lang itong tunay na basurahan. Labas. Ang pangangalakal ng mga stock sa harap ni Mr. Lee ay nakakahiya. Bakit mo ako itinaboy? Akala niya ay maaaring kumita ang junk stock na ito. Hindi mo makokontrol ang iyong pangangalakal. Bumalik ka at hintayin mo ako. Ako na ang bahala sa iyo at sa kakilakilabot mong matandang lalaki mula ngayon. Mapahiya mo ako, ngunit pinagbabawalan kitang hawakan aking ama. Ano ang nangyayari? Pareho kayong basura ng tatay mo. Ano ang magagawa mo sa akin? Mr. Lee, pastahan tayo. Maglagay ng taya, tingnan natin kung aling stock ang mas tataas sa presyo. Kung manalo ka, bibilhin ko silang lahat kapag tumaas ang stock. Ka wili-wili, Mr. Lee, hindi ka malinlang sa kanya. Wala siyang pera pambili ng shares mo. Wala. Kung natalo siya, hindi niya makukuha ang pera. Baliin lang ang mga paa at ipadala sa dagat para pakainin ang mga isda. Kung nanalo ako, gusto ko siyang lumuhad at tumahol na parang aso at makaalis dito. Basura, gusto mo pa akong lumuhad dito? Hindi kailanman. Kung matatalo ako, siya ay luluhod sa iyong paanan. Hey Mr. Lee, kaibigan, ilabas mo ako para tumaya. Hindi ito mahalaga, ito, hindi importante. Sige, tingnan natin. Mabuting pag-asa. Hahaha, naghihintay na lang na mabenta siya sa dagat. Oo naman, walang posibilidad sa lahat. Oo, tiyak Mr. Lee. Kahanga-hanga si Mr. Lee. Ang stock ay talagang tumaas ng 20%. Protektahan, bali ang mga paa nito. Teka, 3 minuto pa. Bakit sa tingin mo matatalo ako? Ano ang mangyayari? Pakiclick ang link sa ibabang sulok.